Kaya rin nilang pagbati sa iyo. Isipin mo muna to, 2 propeta, tapos may kapangyarihan silang magbuga ng apoy mula sa bibig nila para sunugin ang sinumang kaaway. Kaya rin nilang pigilan ang ulan sa buong mundo, hindi lang isang araw, kundi sa loob ng 3 taon. At kung gustuhin nila, yung tubig, kayang-kaya nilang gawing dugo. Hindi yan trailer ng bagong pelikula. Yan ay isang napakasusing bahagi ng aklat ng pahayag. At base sa mga material na ibinahagi mo sa amin, sisilirin natin ng malalim kung sino nga ba o ano nga ba itong 2 saksi. Ang misyon natin ngayon, himayin natin itong isang partikular na interpretasyon. Aalamin natin kung sino sila, ano yung epic na misyon nila, at paano sila eksaktong lulugar sa isang detalyadong timeline ng mga huling araw. Okay, simulan na nating buklatin to. Tama ka dyan. At alam mo, ang pinag-uusapan natin dito ay isang interpretasyon na parang isang malaking puzzle. Kailangan mong pagdugtungin yung mga piraso mula sa iba't ibang kasulatan para makita mo yung buong larawan. At ang sentro ng larawang yan, ayon sa mga dokumentong to, ay itong 2 saksi. At mahalaga na tandaan agad sa pananaw na to, hindi sila 2 literal na tao lang. Okay. So, hindi pala tao, simbolo sila. Oo, kumakatawan sila sa isang mas malaking kilusan. Isang grupo na may napakahalagang papel sa tinatawag na huling 100 yung pinakahuling 7 taon sa propesiya. Ang pag-unawa sa kanila ay parang pagkuha mo ng susi para mabuksan yung pag-unawa sa timeline ng malaking kapighatian, sa kung sino ang halimaw, at kung paano pinoprotektahan ang mga banal. Sige, unahin natin yung pinakapundasyon ng lahat. Sino ba talaga sila? Kasi sa mga source na pinadala mo, inuugnay sila kay Apostol Juan, tapos sa 144,000 at iba pang simbolo. Teka, parang ang laki ng talon yan, no? Mula sa isang tao, si Juan, papunta sa 2, tapos biglang 144,000 na? Paano ipinapaliwanag ng mga source ang ganong klasing symbolic leap? Ano yung common thread na nagdudugtong sa kanilang tatlo? Magandang tanong yan. Kasi diyan talaga nakasalalay yung buong interpretasyon. Ang common thread, bale, ay yung pagtanggap at pagpapahayag ng propesya para sa mga huling araw. Isipin mo na si Juan, yung individual na prototype. Sa pahayag Kabanata 10, 'di ba, inutusan siyang kainin ang maliit na aklat? Oo, tama. At sinabihang kailangan niyang muling magpropesya. Eksakto. Itong gawaing to, yung pagkain sa aklat at pagpopropesya, hindi lang pala para sa kanya. Ayon sa mga material mo, ito yung blueprint, yung mismong gagawin ng 2 saksi. So, si Juan yung parang unang sumabak. Siya yung nagpakita kung paano. Ang 2 saksi naman, sila yung kumakatawan sa misyon. Pero bakit 144,000? Saan galing yung numerong yon? Dito na pumapasok yung pagpapalawak ng simbolo. Kung si Juan yung prototype at ang 2 saksi yung symbolic representation ng misyon, ang 144,000 naman, ayon sa mga source, ang literal na grupo na tutupad sa misyong iyon. On a massive scale. Gets ko na. So, hindi sila 3 magkakaibang entity? Hindi. Sila ay, different expressions of the same prophetic role. Ang equation na binubuo rito ay ang ginawa ni Juan, yun ang gagawin ng 2 saksi, na siyang misyon naman ng 144,000. At yung paggain sa maliit na aklat ni Juan para sa 144,000, ang katumbas niyan ay yung pagtanggap ng tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Tinatawag yan sa source na inchim. Yun yung moment na tinatanggap nila at lubos na nauunawaan yung mensahe ng pahayag. Okay. Nagiging malinaw na. Hindi literal na bilang kundi paglalarawan ng isang role. At hindi lang dyan nagtatapos ang simbolismo, di ba? Kasi tinatawag din silang 2 puno ng ulibo at 2 ilawan. Ano naman ang ibig sabihin yan? Eksakto. At yang sembolong yan ang susi sa pag-unawa sa kapangyarihan nila. Sa Biblia kasi, yung langis mula sa puno ng ulibo, palaging sumisimbolo yan sa banal na espiritu. So ang pagiging 2 puno ng olibo ay nangangahulugan na yung kapangyarihan ng 144,000 hindi galing sa sarili nila, hindi galing sa training or organisasyon. Parang may direct line sila sa power source, wika nga. Parang may sariling Meralco. Oo, parang ganun.
Ang langis ay diretsyong dumadaloy sa kanila para maging ilawan sila sa gitna ng kadiliman ng mga huling araw. Sila ayon sa mga source ay binuhusan ng tinatawag na huling pag-ulan o late rain ng banal na espiritu. Isang pambihirang pagpupuspos na nagbibigay sa kanila ng supernatural na kakayahan. And dito na nga papasok yung misyon nila. Meron silang particular na timeline, 1,260 araw o 42 buwan, napaka-espesifiko. Anong ginagawa nila sa loob ng panahong to at bakit eksaktong 1,260 araw? Yang numerong yan paulit-ulit na lumalabas sa pahayag. Katumbas yan ng 3.5 taon. Ayon sa mga material na ito ang eksaktong haba ng unang kalahati ng huling sanlinggo. Yung John Ban 1 ire, yung unang hati ng final 7 years, sa loob ng panahong yan, may 3 silang pangunahing tungkulin. Una, at pinakamahalaga, ay magpropesyo ng walang hanggang ebanghelyo. Teka, walang hanggang ebanghelyo. Anong pinagkaiba niyan sa ebanghelyo na karaniwang naririnig natin, yung tungkol sa kaligtasan kay Kristo? At ano ba talagang laman nung maliit na aklat na kinain nila? Ayon sa interpretasyong to, yung maliit na aklat na kinain nila at naunawaan ay yung aklat ng pahayag mismo. Kaya yung kanilang walang hanggang ebanghelyo ay hindi kapalit, kundi isang karagdagan, isang urgent and time-specific na mensahe. Ang nilalaman nito, bale may 3 pangunahing punto na akmang-akma sa panahong yun. Una, isang panawagan na sambahin lamang yung tunay na Diyos. Pangalawa, isang anunsyo na yung malaking Babylonia, yung sistema ng huwad na relihiyon, ay babagsak na. At yung pangatlo yung pinakadirektang babala. Wag na wag sambahin ang halimaw o tanggapin ang marka nito. Yun ang mensaheng kailangan ng mundo sa eksaktong oras na yon. So parang sila yung ultimate truth tellers sa panahon ng ultimate deception. Bukod sa pagpapahayag ng mensaheng to, ano pa ang ginagawa nila? Ang pangalawa nilang misyon ay protektahan ng mga banal. Habang yung kapangyarihan ng halimaw ay nananalasa sa buong mundo, ang dalamang saksi, sila yung nagsisilbing divine bodyguard para sa babae na sumisimbolo sa tunay na simbahan na nagtatago sa ilang. Sila yung pumipigil. Sila yung puwersang pumipigil o sa mas matapang na salitang ginamit sa source, dumudurog sa kapangyarihan ng halimaw. Hindi sila passive, aktibo nilang nilalabanan yung impluensya at pag-atake nito. Okay, so nagpopropesiya sila at nagpoprotekta. Pero yung binanggit natin sa simula, yung apoy mula sa bibig, pagpigil sa ulan, parang ang layo na sa pagiging symbolic. Paano ipinapaliwanag ng sources kung ang mga kapangyarihang ito ay literal o isa na namang layer ng simbolismo? Dito na pumapasok yung pangatlong tungkulin nila, ang pagpapakita ng makapangyarihang gawa. Ang mga source, binibigyang diin nila yung koneksyon kina Moises at Elias. At itong kapangyarihan, parehong literal at symbolic. Gaya ni Elias na nagpasara ng langit sa Israel noong panahon ng apostasiya, may kapangyarihan din silang pigilan yung ulan sa buong mundo. Wow, sa buong mundo talaga? Oo, sinasabi ng mga material na ang ulan ay sumisimbolo rin sa biyaya ng Diyos. Kaya yung pagpigil sa ulan, parang pagdedeklara yan ng isang spiritual drought sa mundo na tumalikod sa Diyos. At yung apoy, ito ang simbolo ng banal na paghatol. So sinumang magtangkang saktan sila? Tutupukin agad, isang malinaw na mensahe na protektado sila ng Diyos. Tapos may kapangyarihan din sila na parang kay Moises, no? Yung lumaban sa Ehipto. Tama, gaya ni Moises, kaya nilang gawing dugo ang tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa lupa, kahit kailan nila gustuhin. Kung si Moises nagpakita ng kapangyarihan laban sa isang imperyo, ang 144,000 naman nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa pandaigdigang imperyo ng halimaw. Ang punto ng lahat ng ito, simple lang. Sa loob ng 1,260 araw na yon, sila ay invincible, untouchable. Wow! So, sa loob ng partikular na 1,260-day window na yan, ayon sa pananaw na to, bale, invincible sila. Nababago niyan yung buong dynamic ng persecution, di ba? Hindi sila mga kawawang biktima, kundi aktibo at makapangyarihang tagabagtanggol. At lahat ng ito, nangyari sa panahon ng malaking kapigatian.
Pero ayon sa mga material, hindi pala ito iisang tuloy-tuloy na kaganapan para sa lahat. May malinaw na pagkakahati ang panahong ito. Napaka-importante niyan. Ito yung crucial distinction sa mga material mo. Yung huling isang sanlinggo o yung huling 7 taon, hindi yan isang event, hatiyan sa dalawang magkaibang yugto ng 3.5 taon bawat isa. Yung unang kalahati, yung 1,260 araw, nagsisimula yan kapag yung tinatawag na anak ng kapahamakan ay umupo sa templo at ang kapangyarihan ng halimaw ay nagahari na sa mundo. Ito na ang simula ng malaking kapigatian. Meron. Tinatawag ito ng source na kapighitian ng mga banal o sa orihinal na termino, Syongdo Dehwanan. Isipin mo na lang to na tribulation, the church's ordeal. Dito, ang focus ng pag-atake ay sa mananampalataya. Sila ang target. Okay? So parang specific ang target, hindi pa world-ending para sa lahat, kundi isang focus na pag-uusig. At sa panahon to, aktibo yung 144,000 bilang protector. Ngayon, ano yung nagmamarka ng pagtatapos ng unang kalahati at simula ng ikalawa? Meron, at ito yung pinakadramatikong bahagi. Pagkatapos ng kanilang 1,260 araw na misyon, kapag natapos na nila yung kanilang patotoo, dito na mangyayari ang isang malaking pagbaliktad. Yung halimaw na umaakyat mula sa kalaliman o abyss, sa wakas papayag siyang magtagumpay laban sa 2 saksi at papatayin sila. Teka, paano nangyari yun? Akala ko ba invincible sila? Yun na nga, tapos bigla matatalo. Ang kanilang mga bangkay iiwanan lang sa lansangan ng dakilang lungsod sa loob ng 3.5 araw at magdiriwang daw ang buong mundo. Grabe. Mula sa pagiging untouchable, magiging public spectacle ang pagkamatay nila. Pero di dyan nagtatapos ang kwento nila, tama? Hindi. Pagkatapos ng 3.5 araw, sa harap mismo ng mga kaamay nila na nanonood sa buong mundo, sila ay muling mabubuhay at aakyat sa langit. Ito, ayon sa interpretasyong ito, ang hudyat ng tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Ang first resurrection. Oo, ito yung grand finale ng unang kalahati at dito napapasok yung ikalawang yugto. Ano naman ang nangyayari sa ikalawang kalahati pagkatapos nilang umakyat sa langit? Ayon sa mga source, pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli, wala nang mga banal na natitira sa mundo. Dinala na sila sa langit, kaya ang ikalawang kalahati para na lang sa mga naiwan. At dito na ibubuhos yung 7 salot. Eksakto. Dito na yung direktang puot ng Diyos. Ito naman ang tinatawag na kapigtihan ng halimaw o Jimsung Dehwanan, na isipin mo na parang tribulation, the beast's payback. Ang daranasan na lang nito ay yung mga may marka ng halimaw. Kaya pala, malinaw na hiwalay. Ang mga banal, dumaranas ng persecution sa una, pero inililigtas mula sa puot ng Diyos sa ikalawa. Malinaw na malinaw. Okay, habang pinag-uusapan natin to, paulit-ulit nating binabanggit yung mga karakter na to. Ang halimaw, ang babae, yung templo. Para hindi tayo malito, baka pwede nating i-pause at bigyan ng malinaw na identity ang bawat isa based sa sources. Unahin natin yung halimaw o Jimsung. Sige, magandang linawin yan. Ang halimaw, ayon sa mga material, ay hindi isang literal na monster. Ito ay kumakatawan sa isang kapangyarihang politikal, relihiyoso sa buong mundo. Isang pandaigdigang gobyerno? Oo, inilarawan pa ito bilang isang super papacy o isang pandaigdigang gobyerno na kinokontrol ng anak ng kapahamakan na humihingi ng ganap na pagsamba. Ito yung ultimate human government na lumalaban sa Diyos. Okay. Sunod, yung babae o Yoja na pinoprotektahan ng 144,000. So, yung babae na tumatakas patungo sa ilang, hindi lang yun pagtatago sa takot, kundi pagiging divinely protected. Eksakto. Ang babae ay sumisimbolo sa tunay na simbahan. Yung ilang ay isang lugar ng proteksyon at pag-aaruga ng Diyos, habang ang mundo ay nasa ilalim ng halimaw, yung simbahan nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos, at yung 144,000 ang visible na tagapagtanggol nila. At ang huli, at para sa akin, isa sa pinaka-interesante ay yung templo o Seongjon.
Fascinating to kasi sabi sa source, hindi ito yung literal na gusali sa Jerusalem. So yung buong imagery ng pagsusukat ng templo, hindi pala tungkol sa architecture. Hindi. At ito ang isa sa mga pinaka-radical na punto ng interpretasyong ito. Ang templo, ayon sa kanila, ay tumutukoy sa katawan ng mga mananampalataya kung saan nananahan ang banal na espiritu. So yung mga tao mismo. Ang mga tao mismo. Kaya nung inutusan si Juan na sukatin ang templo, ang altar at ang mga sumasamba, ang sinusukat daw ay yung pananampalataya at katapatan ng mga tunay na mananamba. Sila yung nasa loob ng spiritual na templo. Ang pagsukat ay isang gawa ng pagkilala para sa proteksyon. At meron ding mga hindi sinusukat, yung mga nasa labas ng bakuran o outer court. Sino naman sila? Sila naman, ayon sa mga source, ang mga nagpapanggap lang na mananamba. Sila yung mga nagsasabing Kristiyano sila, pero ang puso at gawa ay wala sa Diyos. Sabi nga sa mga material, sila yung mga nagsimula sa espiritu pero nagtapos sa laman. Grabe, ang bigat ng imahen yan. Na sumisimbolo sa halimaw para yurakan sa loob ng 42 buwan. Isang napakalinaw na linya sa pagitan ng kung sino ang nasa loob at kung sino ang nasa labas. At buong 42 buwan silang nasa labas ng divine protection. Nakakatakot isipin. Talaga? Kaya bilang buod, ang dalawang saksi ayon sa interpretasyong to ay hindi lang dalawang tao, kundi yung 144,000 na tinatakan ng Diyos. Sila ay may makapangyarihang misyon ng pagpopropesya at pagprotekta sa unang kalahati ng huling 7 taon, isang panahon ng matinding pag-uusig para sa mga banal. At ang kanilang kamatayan at muling pagkabuhay ang nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng pag-uusig na yon at ang pagliligtas sa simbahan bago ibuhos ang huling yugto ng puot ng Diyos sa mundo. Sa kabuuan, ang ipinapakita ng salaysay na ito ay isang matinding tunggalian sa pagitan ng tunay at huwad na pagsamba. Ito ay isang pananaw kung paano sa gitna ng pinakamatinding pag-uusig at panlinlang sa kasaysayan, may itinalagang mga tagapagtanggol at tagapagpahayag ng katotohanan ang Diyos. Isang hukbo na binigyan ng kapangyarihan hindi para manakop kundi para magpatotoo at magprotekta bago ang kanyang huling paghatol. At bago tayo magtapos, may isang bagay na iiwan namin sa iyo para pag-isipan. Ang laging inuulit-ulit sa mga source na to ay yung pagkain sa maliit na aklat o yung malalim na pag-unawa sa aklat ng pahayag, ang siyang nagbibigay kapangyarihan sa mga saksing ito. Ang kaalaman ay nagiging kapangyarihan. Ito ay nagiiwan sa iyo ng isang tanong na pagnilayan. Ayon sa pananaw na ito, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa ugnayan ng malalim na kaalaman sa propesiya at ng kakayahang manatiling matatag sa panahon ng matinding pagsubok at malawakang panlinanlang?